Nobyembre 17, 2024, Vancouver International Airport, Canada. 23 estudyante ng high school ang sumakay sa eroplano patungong Pilipinas. Ang Cultural Exchange Program na ito, na inorganisa ng Department of Education ng British Columbia, ay isang government-led promotional activity na idinisenyo upang ipakita ang kahusayan ng pampublikong edukasyon sa Canada. Ngunit, pagkatapos ng 2 linggo, walang isa man sa 23 estudyante ang bumalik ayon sa plano, o mas tamang sabihin, tumanggi silang bumalik. Sa departure hall ng Ninoy Aquino International Airport, sabay-sabay na tumangging bumalik sa kanilang bansa ang mga estudyante at inanunsyo na mananatili sila sa Pilipinas. Ang pangyayaring ito ay live na isinahimpapawid sa buong mundo sa pamamagitan ng CNN at BBC. Bakit nga ba nangyari ang walang katulad na rebelyong ito na pinangunahan mismo ng anak na babae ng Minister of Education ng Canada? Ang nakagugulat na talaang ito na yumanig sa pananaw ng 23 katao sa loob lamang ng 48 na oras ay opisyal ng isinasa publiko ngayon. Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong sa paggawa ng mga video. Kung panonoorin ninyo hanggang sa dulo, maiintindihan ninyo kung bakit ayaw na nilang bumalik. Magandang araw sa lahat. Ako si Olivia Jones, nabi 16 taong gulang at nag-aaral sa West Point Academy sa British Columbia, Canada. Kailangan ko munang sabihin sa inyo kung sino ang nanay ko. Si Carol Jones, ang aming Minister of Education. Noong unang bahagi ng Nobyembre 2024, nakatanggap ang aming paaralan ng isang opisyal na dokumento para sa isang cultural exchange program sa Pilipinas. Ang layunin ay bumisita sa Maynila sa loob ng 2 linggo, makipag-ugnayan sa mga estudyanteng Pilipino at paghambingin ang sistema ng edukasyon ng 2 bansa. Hindi na ako nag-isip pa at nagpasa agad ng aplikasyon. Tutal, nangangahulugan iyon ng 2 linggong walang pasok. Pero, ipinatawag ako ng nanay ko sa kanyang opisina. Gabi ng Nobyembre 8, 6 ng gabi, sa ika-7 palapag ng gusali ng gobyerno ng probinsya. Hawak ni nanay, ang minister, ang aking application form. Sabi niya, Olivia, napili ka. Pero hindi lang ito isang ordinaryong exchange. Ito ay isang proyektong binalangkas ko para ipakita ang kahusayan ng edukasyon ng Canada. Isa itong promotional activity. Hindi ako makapaniwala. So isa akong propaganda tool? Tumango si nanay. Kailangan mong hanapin ang mga problema sa sistema ng Pilipinas at ipakita kung gaano kaunlad ang Canada. Sasama rin ang local media. Tumutol ako. Gusto ko lang maglakbay. Ayokong masangkot sa isang political show. Pero matigas si nanay. Hindi ito isang pagpipilian. Ito ay iyong obligasyon. Bilang anak ng minister, may responsibilidad ka. At ganoon na nga, naging isa ako sa 23 napiling estudyante. Sa katunayan, ako ang unang pinili at ang natitirang 25 ay pinili pagkatapos. Isang budget na $150,000 ang inilaan na may average na higit sa $6,000 bawat estudyante. Gabi ng Nobyembre 16, bago kami umalis, binigyan ako ni nanay ng isang mission document. 3 pahina ito ng A4 paper. Nakasaad doon na obserbahan ko ang abala sa pampublikong transportasyon ng Pilipinas, ang pagiging atrasado ng mga pampublikong pasilidad, mga problema sa kalinisan, at mangolekta ng mga litratong ebidensya. Inilagay ko ang dokumento sa aking bag. Sa totoo lang, noong mga oras na iyon, naniniwala akong tama ang sinabi ni nanay. Naniniwala ako na bagamat umunlad ang ekonomiya ng Pilipinas, ang kanilang pang-araw-araw na infrastruktura ay marahil hindi kasing ganda ng sa Canada. Tutal, ang Vancouver ay isa sa mga pinaka-livable na lungsod sa buong mundo. Nobyembre 17, 9 ng umaga, sa Vancouver International Airport. Nagtipon-tipon ang 23 estudyante, 3 gurong gabay, at 5 miyembro ng crew mula sa BC Provincial Broadcasting Corporation. Dumating si nanay sa airport para magbigay ng talumpati. Kinakatawan ninyo ang Canada. Ipakita ninyo nang may pagmamalaki ang kahusayan ng ating sistema. Noon, hindi ko man lang naisip na bibiguin ko si nanay. O mas tamang sabihin, hindi ko pinangarap na pagkatapos ng 48 na oras, hihilingin kong humingi siya ng tawad. Lumipad na ang Philippine Airlines flight namin. Sa loob ng 10 oras at 30 minutong biyahe, nakatingin ako sa bintana at nag-iisip,
Anong klasing pagbabalik ang gagawin ko pagkatapos ng 2 linggo? Hindi ko pa alam noon na hindi na ako babalik ayon sa plano. Nobyembre 10, 2024, 2:30 ng hapon, Ninoy Aquino International Airport Arrival Hall. Pagkatapos naming makumpleto ang immigration procedures, sumakay kami sa isang special bus. Mga 1 oras ang biyahe papuntang Maynila. Sinabi ng driver, "Mga estudyante, hihinto tayo sa isang service area sa gitna ng biyahe para magpahinga ng 10 minuto." Noon, inisip ko na ang service area ay isang lugar lang na may banyo. Karamihan sa mga rest stop sa mga highway sa Canada ay maliit na convenience store lang na katabi ng gasolinahan. 3:15 ng hapon. Pumasok ang bus sa NLEX Drive, Dine, isang malaking service complex sa North Luzon Expressway. Ang sumunod na tanawin sa aking harapan ay nagpatulala sa akin. "Rest stop ba to?" Sigaw ni Emily, ang kaibigan kong katabi ko. "Para itong isang shopping mall." Lahat kaming wanted row na bumaba ng bus ay nakanganga. Isang malaking gusali na may 3 palapag, malinis at organisadong parking lot, makukulay na mga karatula, at mayroon pang ang malaking aquarium. Ito ba talaga ay isang highway rest stop? Naalala ko ang mission document mula kay nanay. Obserbahan ang pagiging atrasado ng mga pampublikong pasilidad. Pero ang nasa harap ko ngayon, malayo sa pagiging atrasado, ay mas malinis pa kaysa sa karaniwang restaurant sa Vancouver. Pagpasok sa unang palapag, mas malaking pagkabigla ang naghihintay sa akin. May mga kilalang convenience store, mga coffee shop, isang malawak na food court, at mga souvenir shop. Tiningnan ko ang mga presyo. Ang isang bowl ng beef bulalo ay la 300. Ang isang plato ng lechon kawali with rice ay a year 250. Kung i-convert sa Canadian dollars, nasa $7,008 lang iyon. Sa Vancouver, ang katulad na pagkain ay aabutin ng hindi bababa sa $20. Pero ang totoong nakagulat ay ang banyo. Sa pintuan ng banyo sa unang palapag, nagduda ako sa aking mga mata. Isang electronic screen sa itaas ng pasukan ang nagpapakita. Kasalukuyang ginagamit. 3. Bakante. Tinatayang oras ng paghihintay. Wala. Isang real-time smart display para sa occupancy ng banyo. Dali-dali kong kinuha ang aking smartphone para kumuha ng litrato. Pero hindi ito ang ebidensyang gusto ni nanay. Hindi ito problema, kundi isang inobasyon. Pagpasok sa banyo, mas nakamamanghang tanawin ang bumungad. Bawat cubicle ay may bidet. Ang mga lababo ay may automatic sensors. Walang kahit isang patak ng tubig sa sahig, sobrang linis. Sapat ang supply ng toilet paper at sabon. Mayroon pang ang hiwalay na baby changing station at nursing room. Habang naghuhugas ako ng kamay sa lababo, tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin. Gulong-gulo ako. Tama ba ito? Ang Asya na alam ko ay hindi ganito. Hindi ito ang itinuturo sa media at sa mga textbook. Paglabas ko, ang mga kaibigan ko ay abala sa pagkuha ng litrato gamit ang kanilang mga telepono. Lumapit si Miss Jennifer, isa sa aming mga gurong gabay. "Olivia, medyo kakaiba ito, hindi ba? Hindi ito mukhang rest stop. Mas para itong isang mixed-use cultural facility." Tumango ako. Doon ko napagtanto na ang misyon na ibinigay ni nanay ay mali mula sa simula. Pinapahanap niya ako ng problema, pero wala akong makitang problema. Natapos ang 10 minutong pahinga at bumalik kami sa bus. Pero ang atmosphere sa loob ay tuluyan nang nagbago. Tuwang-tuwa na nag-uusap ang mga estudyante. Wow, sana may ganyan din sa mga highway sa Canada. Yung mga rest stop natin, gasolinahan lang talaga eh. Grabe yung real-time monitoring sa banyo. Bakit walang ganyan sa Vancouver? Tumingin ako sa labas ng bintana. Nag-iisip, simula pa lang ito. Ano kaya ang makikita namin pagdating sa Maynila? At paano ko ito ire-report kay nanay? Hindi ko pa alam noon na pagkatapos ng 48 na oras, tatanggihan ko ang utos ni nanay na umuwi. Nobyembre 18, 2024, 4:30 ng hapon. Dumating kami sa aming tinutuluyang Airbnb sa Bonifacio Global City, BGC, Taguig. Kahit na sinabihan kami ng aming guro na ilagay ang aming mga gamit at magpahinga, lahat kaming tuto-tatlong ay nagtipon sa lobby, abala sa aming mga telepono. Sabi ni Emily, "Olivia, pwede ko bang i-post sa Instagram ang mga litrato ng service area?" Nagkibit balikat ako. Anong problema doon? Travel picture lang naman.
Noon, hindi ko alam kung anong kaguluhan ang idudulot ng litratong iyon. Sa ilalim ng litrato ni Emily ng electronic screen ng banyo sa NLEX service area, isinulat niya, "May smart toilet navigation system pala sa isang highway service area. Bakit walang ganito sa Canada? WTF Canada, Philippines." 10 minuto matapos ma-post ang litrato, nagsimulang mag-vibrate ng walang tigil ang telepono ni Emily. Dumami ang likes, 30 minuto, 2,000 likes. Isang oras, 5,000 likes. Dumagsa rin ang mga komento. OMG, totoo ba yan? Dapat magkaroon din yan ang Canada. Nakakahiya tayo. Ang iba pang mga kaibigan ay nagunahan na ring mag-post. Ang loob ng service area, ang food court, ang convenience store, ang parking lot, lahat ay naging paksa ng papuri. Ang hashtag, Philippine Highway Service Area, Why Can't Canada? Alas, ayos ng gabi. Nag-post na rin ako. Kahit alam kong nakafollow sa IG ko ang Facebook account ni nanay, wala akong rason para magtago dahil ipinapakita ko lang ang totoo. Ang post ko, unang araw sa Pilipinas. Lahat ng aking kaalaman tungkol sa pampublikong infrastruktura ay nayayanig. Pagkalipas ng 30 minuto, tumawag si nanay. Kahit 1:30 ng madaling araw sa Vancouver, siguradong hindi pa siya tulog. "Olivia, nakita ko ang post mo." Malamig at mabigat ang boses ni nanay. "Selective reporting yan. Ipinapakita mo lang ang magagandang bahagi." Ang sabi ko, "Hanapin mo ang mga problema." Tumutol ako. Ayokong magsinungaling. Ang nakita ko ay isang malinis at maayos na service area. Wala akong makitang problema. Bumuntong hininga si nanay. "Olivia, bata ka pa. Hindi mo naiintindihan ang politika. Hindi ito simpleng paglalakbay. Nakataya dito ang reputasyon ng ating gobyerno." Pagkatapos ng tawag, litong-lito ako. Bakit mas mahalaga ang reputasyon ng gobyerno kaysa sa aking katapatan? Hindi ko ba pwedeng sabihin ang totoo kong nakita? Alas 8 ng gabi, humiling ng interview ang BC Provincial Broadcasting Crew. 5 estudyante ang napili mula sa 23, at kasama ako roon. Tutal, anak ako ng minister. Tinanong ng reporter, "Olivia, ano ang iyong impresyon sa unang araw mo sa Pilipinas?" Sumagot ako ng tapat. Iba sa inaasahan ko. Nagulat ako, lalo na sa kalidad ng highway service area. Mukhang mas mataas pa kaysa sa Canada. Nanigas ang ekspresyon ng reporter. Medyo mahirap i-broadcast ang statement na, "Yan, Olivia, pwede bang maging mas neutral ka? Halimbawa, sabihin mong may kanya-kanyang kalakasan at kahinaan ang dalawang bansa." Umiling ako. Sinasabi ko lang kung ano ang nakita ko. Hindi ba't iyon ang neutral? Nagtapos ang interview sa isang awkward na katahimikan. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama at nakatitig sa kisame. Bukas, plano naming sumakay sa MRT ng Maynila. Paano kaya ito ikukumpara sa SkyTrain ng Vancouver? Walang tigil ang tunog ng notification sa telepono ko. Ang mga komento sa IG post ko ay lumampas na sa 1,000. Karamihan ay mga taga-Canada. Nagsasabi ng totoo ang anak ng minister. Sa wakas, may isang tapat na tao. "Olivia, please, mag-post ka pa." Doon ko napagtanto na ang post ko ay hindi na lang simpleng travel post. Naging isang political statement na ito, at ako ay nasa isang landas na ayaw ng aking ina na tahakin ko. Nobyembre 1990, 2024, 10 ng umaga. Nakatayo kami sa pasukan ng Ayala MRT Station. Sabi ng aming gurong gabay, "Ngayong araw, sasakay tayo sa MRT, 3 papuntang Taft Avenue. Ito ay isang public transportation experience." Sa totoo lang, wala akong masyadong inaasahan. Ano ba ang pinagkaiba ng MRT sa SkyTrain ng Vancouver? Hindi ba tren lang din naman iyon na tumatakbo sa riles? Pero mula sa sandaling bumaba kami sa hagdanan, may naramdaman akong kakaiba. Una, ang istasyon ay napakaluwang at maliwanag. Karamihan sa mga istasyon ng SkyTrain sa Vancouver ay makipot at simple. Pero ang Ayala Station ay parang isang malaking underground shopping mall. Pagdaan sa mga turnstile, sumigaw ang kaibigan kong si Mark, "Uy, may elevator dito." Karamihan sa Vancouver ay hagdanan lang. Ipinaliwanag ng aming guro. Sinasabing karamihan sa mga istasyon ng MRT dito sa Maynila ay may mga elevator at escalator. Sa Toronto, Canada, dash na puntay 6% lang.
Pagdating sa platform, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. May mga transparent na pader sa pagitan ng platform at ng riles mga platform screen doors. Sa libro ko lang ito nakita, isang sistema na wala sa Vancouver. Ipinaliwanag ng aming guro, ang mga platform screen doors ay para sa kaligtasan ng mga pasahero para maiwasan ang pagkahulog sa riles. Matagal nang ginagamit ito sa Pilipinas. Ang pinakanakagulat ay ang electronic display board, papuntang Taft, mga 2 minuto at 30 segundo. Real-time na ipinapakita hanggang sa segundo. Sa Vancouver, ipinapakita lang ito sa minuto, tulad ng 2 minutes o 5 minutes. Dumating ang tren. Ang agwat daw ng bawat tren ay 3 minuto. Ang SkyTrain sa Vancouver, kahit sa rush hour, ay 6 hanggang 7 minuto. Sumakay ako at lumingalinga. Ang loob ng bagon ay napakalinis, kumikinang pa ang sahig. Kalagitnaan ng Nobyembre, pero ang aircon sa loob ay komportable at malakas. Ang SkyTrain sa Vancouver ay madalas na maalinsangan at may amoy, pero dito, napakasariwa ng hangin. Ang mga upuan ay gawa sa plastic pero sobrang linis. Ang mga asul na priority seats ay kitang-kita. Hawak ang kanyang telepono, sumigaw si Emily. "Uy, may wifi dito! Libre!" Kinumpirma ko rin totoo nga, mabilis pa ang koneksyon. Sa loob ng 20 minutong biyahe papuntang Taft, patuloy akong nag-obserba. Ang display screen sa loob ng bagon ay nagpapakita ng impormasyon sa Filipino, English, Japanese at Korean. Ang voice announcements ay may kasama ring iba't ibang wika. Ang pinakahumanga sa akin ay ang mga tao. Kahit maraming tao, lahat ay maayos. May mga linya sa sahig para sa pagpila. Ang mga bumababa ay nauuna at ang mga sumasakay ay sumusunod. Ang pinakanakagulat ay walang kumakain o umiinom sa loob ng bagon. Sabi ng aming guro, may malaking multa ang pagkain at pag-inom sa loob ng MRT, kaya nananatili itong sobrang linis. Sa totoo lang, medyo magulo at marumi sa Vancouver. Pagdating sa Taft Avenue Station, habang naglalakad kami sa pasilyo, may mga art installation na nakadisplay sa mga pader. Ang istasyon ng MRT ay parang isang art gallery. Public art daw ang tawag dito. Paglabas ng istasyon, nagtipon ang mga kaibigan ko. Lahat ay may tuwa sa kanilang mga mukha. "Olivia, grabe to. Hindi hamak na mas maganda kaysa sa Vancouver." Kinuha ko ang aking smartphone at nagsimula ng TikTok Live. Agad na umabot sa 3,000 ang mga manonood. Karamihan ay mga taga-Canada. Sabi ko sa camera, "Guys, sumakay ako sa MRT ng Maynila." Sa totoo lang, walang binatbat ang SkyTrain ng Vancouver. 3 minutong agwat ng tren, platform screen doors, libreng wifi, at sobrang linis dahil bawal kumain at uminom. Lahat ng ito ay basic lang dito. Sumabog ang comment section. "Grabe. Kailangan nating habulin yan, Vancouver. Nakakahiya talaga." Noon, isang komento ang pumukaw sa aking pansin. "Magagalit ang nanay mo dyan." Tama siya. Siguradong nanonood si nanay ngayon dahil 7 ng gabi sa Vancouver at siguradong galit na galit siya. Pero hindi ko pinatay ang live stream. Sa halip, sinabi ko, "Guys, sinasabi ko lang ang nakikita ko. Ito ang katotohanan at ito ang dapat nating malaman." Lumampas sa 5,000 ang mga manonood. Doon ko napagtanto, wala nang atrasan. Nagsimula na akong sabihin ang katotohanang ayaw makita ng aking ina. Nobyembre 19, 2024, 9 ng gabi. Dumating kami sa isang 24-hour wellness spa sa Pasay. Sabi ng aming guro, "Ngayong araw, susubukan natin ang isang espesyal na karanasan, ang spa culture ng Pilipinas." Mayroon ditong mga communal pool at 24-hour rest area. Isa itong napaka-unique na espasyo. Sa totoo lang, wala akong inaasahan. Isang lugar lang para maligo, di ba? Anong pinagkaiba nito sa shower room ng public pool sa Vancouver? Sa entrance, nagbayad kami ng E1,000 bawat isa, mga 23 Canadian dollars. Kung isasaalang-alang na ang entrance fee sa public pool sa Vancouver ay $7, medyo mahal ito. Pero sinabi ng staff na kasama na rito ang 24 oras na paggamit ng mga hot pool, sauna, restaurant at rest area. Sandali, 24 oras? Sa halagang $23 at pwede pang magpalipas ng gabi?
Bigla akong nalito sa kalkulasyon. Ang isang gabi sa isang hostel sa Vancouver ay hindi bababa sa $50. Dito, sa halagang $23, makakatagal ka ng 22 oras. Pumunta muna kami sa hiwalay na paliguan para sa lalaki at babae. Pagpasok sa locker room, hindi ko maitikom ang aking bibig. Para itong isang high-end hotel spa. Malilinis na locker, libreng toiletries, hair dryer, at mayroon pang ang mga skincare products. Pagpasok sa mismong paliguan, mas lalo akong namangha. May hot pool, cold plunge, hydrotherapy pool mahigit 10 uri. Ang paligid ay may disenyong parang Japanese garden. Ang public pool sa Vancouver ay may shower room lang. At ang nakakagulat, mayroon ding sauna at steam room. Pagkatapos ng isang oras na pagbabad, nagpalit kami ng kaswal na damit at pumunta sa common dining area. Dahil public area ito, nakita ko ulit ang mga kaibigan ko. Lahat ay mukhang relaxed. 11:00 ng gabi, nagtipon kami sa restaurant ng spa. Tiningnan ko ang menu, beef mami, arroz caldo, siopaw, tokwat baboy. Ang mga presyo ay nasa pagitan ng yeleng 50 hanggang yeleng 300, halos isang katlo ng presyo sa mga restaurant sa Vancouver. Umorder ako ng beef mami at isang sports drink at boiled egg. Masarap at malambot ang itlog. Habang kumakain kami, nag-enjoy kami. Pagkalipas ng hating gabi, isa-isang pumunta ang mga kaibigan ko sa rest area. Hindi ito pagtulog sa sahig. May isang buong hilera ng komportableng individual recliners. Bawat upuan ay may sariling maliit na TV at nagbibigay pa sila ng kumot. Nakahiga ako sa recliner, nakatingin sa city lights sa labas. Sa halagang $23, ma-e-enjoy mo ang lahat ng ito. Sa Vancouver, ang isang hotel ay aabutin ng hindi bababa sa $150 at hindi pa kasama ang almusal. Ang mga bagay tulad ng spa ay hindi mo man lang maiisip. 2:00 ng madaling araw, hindi ako makatulog at pumunta sa lounge. Doon, nakita ko ang ilang kaibigan. Lahat ay masayang nag-uusap. Sabi ni Mark, "Olivia, grabe talaga to. Ang mga mahihirap, sa halagang $23 lang, magagamit nila ito. Ang mga homeless sa Vancouver, walang mapuntahan sa gitna ng malamig na taglamig. Pero dito, kung may $23 ka, makakapagpalipas ka ng 24 na oras ng mainit at may mainit na paliguan pa." Idinagdag ni Emily, "Ito ang tunay na social welfare, di ba? Hindi mga mamahaling hotel, kundi isang espasyo na accessible sa lahat. Sa Vancouver, lahat ay mahal. Hindi ito kayang gamitin ng mahihirap." Kinuha ko ang telepono ko at nag-post ng IG story. Nilakip ko ang litrato ng mga recliner sa rest area ng spa at isinulat, Air 1000, para sa 24 na oras. Spa, sauna, pagkain, at marangyang recliner lahat kasama. Bakit walang ganitong public welfare sa Vancouver? Pagkalipas ng 3 oras, tumawag si nanay ng emergency call. 5:00 ng umaga sa Vancouver. Nanginginig ang boses ni nanay. "Olivia, alisin mo agad ang post na yan. Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Inaatake mo ang gobyerno. Ang social media mo ay kumakalat na sa buong British Columbia. Ginagamit ito ng oposisyon para atakihin ako." Kalmado akong sumagot, "Ma. Nagsasabi ako ng totoo. Ang spa dito ay Air 1000 lang talaga at 24 oras na bukas. Alin sa sinabi ko ang kasinungalingan?" Sumigaw si nanay. "Umuwi ka na agad. Tapos na ang programa." Nobyembre 2021 ng umaga. Kasalukuyan kaming kumakain ng lugaw at iba pang pagkaing Pilipino para sa almusal sa restaurant nang biglang pumasok si Miss Jennifer, ang aming guro na may seryosong mukha. "Mga estudyante, emergency announcement." Naglabas ng utos ang BC Department of Education na itigil agad ang programa. Mamayang 6:00 ng gabi, lahat tayo ay sasakay ng eroplano mula NAIA pabalik ng Vancouver. Nagkagulo ang restaurant. "Ano? Bakit biglaan? May 1 linggo pa tayo." Tumingin sa akin si Miss Jennifer. "Olivia, direktang utos ito ng nanay mo. Naging isyung politikal na ang mga social media posts mo. Ginagamit daw ito ng oposisyon para atakihin ang gobyerno." Tumayo ako. "Ma'am, hindi ako babalik." "Ano?" Gulat na gulat si Miss Jennifer. "Hindi ako babalik. Hindi ako nagsinungaling. Sinasabi ko lang ang totoo kong nakita.
Bakit naging problema iyon? Olivia, menor de edad ka. Kailangan mong sundin ang utos ng magulang mo. Pilit ni Miss Jennifer. Pero umiling ako. Noon, tumayo ang kaibigan kong si Emily. Hindi rin ako aalis. Tama si Olivia. Nakita natin ang katotohanan. Bakit natin itatago? Tumayo rin si Mark. Ako rin. Educational program ito, di ba? Natututo tayo. Bakit ito ititigil? 1, 2, 3. Sa huli, lahat kaming 23 ay tumayo. Tumututol kaming umuwi. Natataranta si Miss Jennifer. Mga estudyante, collective insubordination ito. Magiging malaking problema to. Isipin ninyo ang mga magulang ninyo. Sumagot ako, Ma'am, dapat din malaman ng mga magulang namin ang katotohanan. Kung totoong developed country ang Canada, anong masama sa pag-aaral mula sa mga kalakasan ng ibang bansa? 10 ng umaga, opisina ng BC Minister of Education. Tumawag si nanay sa pamamagitan ng video call. Nagtipon kaming 23, Olivia. At sa lahat ng estudyante, pagod ang mukha ni nanay. Ang mga social media posts ninyo ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Inaatake ng oposisyon ang gobyerno sa panloloko sa mamamayan. Ibinabalita ng media ang pagiging atrasado ng infrastruktura ng Canada. Tinanong ko, Ma, kasalanan ba namin yon? Nagsinungaling ba kami? Natahimik si nanay. Pagkatapos, pabulong siyang nagsalita. Hindi kasinungalingan. Pero naging isang sensitibong isyung politikal ito. Anak ako ng minister, iyon ang problema. So Ma, gusto mong magsinungaling ako? Sabihing pangit ang maganda? Sabihing marumi ang malinis? Sabihing atrasado ang moderno? Ipinikit ni nanay ang kanyang mga mata. Matagal bago siya nagsalita. Olivia, please, umuwi na kayo. Hindi ko na kayang dalhin ang problemang ito. Umiling ako. Ma, hindi ako babalik. At lahat kaming 23 dito ay ganoon din ang iniisip. Mananatili kami ng 1 linggo pa para matuto. Naputol ang video call. Pagkalipas ng 30 minuto, sumabog ang isang nakagugulat na balita. CNN breaking news, 23 Canadian students refuse to return home. CITE superiority of Philippine infrastructure. Nag-report din ng BBC. Students defy minister's order. Political crisis in British Columbia. Tinitingnan ko ang telepono ko at nanginginig ang mga kamay na binuksan ang TikTok live. Agad na umabot sa 20,000 ang mga manonood. Sinabi ko sa camera, lahat, kaming 23, ay nagpasya na hindi umuwi sa Canada. Gusto pa naming matuto dito. Gusto naming malaman ang katotohanan. At naniniwala kaming dapat din itong malaman ng mga taga-Canada. Sumabog ang comment section. Ang tapang, laban para sa katotohanan. Your mom will be proud of you. Pero mali ang huling komentong iyon. Hindi magiging proud si nanay. Dahil si nanay ay nahaharap ngayon sa isang political crisis. Nobyembre 20, 2024, 3 ng hapon. Nagtipon kami sa isang coffee shop sa Makati. Gamit ang laptop, hinahanap namin ang mga balita sa buong mundo. Sa homepage ng CNN, top story ang aming kwento. Rebellious Canadian students expose infrastructure gap. Naglabas ang BBC ng mas detalyadong analysis. The 23 teenagers who found something that shocked the nation. Naglathala pa ang The New York Times ng isang editorial. When students see what politicians don't want to show. Sumigaw si Emily. Nasa Time Magazine tayo. Sa homepage. Totoo nga, pinalaki ng Time Magazine ang litrato ko. Ang headline, Olivia, the 16-year-old who defied her mother to tell the truth. Habang binabasa ko ang report, bumibilis ang tibok ng puso ko. Ito ba talaga ang kwento ko? Sinabi ko lang naman ang totoo. Alas, 5 ng hapon, pumasok si Miss Jennifer na nagmamadali. Mga estudyante, malaking balita. Ang Prime Minister ng Canada mismo ang naglabas ng statement. Tumingin kami sa screen ng laptop. Nagdaraos ng press conference ang Prime Minister ng Canada. Ipinapahayag ko ang aking paggalang sa tapang na ipinakita ni Olivia Jones at ng 23 estudyante, sabi ng Prime Minister. Tapat nilang sinabi ang kanilang nakita at naghatid ito sa atin ng isang mahalagang mensahe. Kailangan nating matuto. Nagpatuloy ang Prime Minister,
Inatasan ko na ang Minister of Education ng British Columbia na igalang ang karapatan sa edukasyon ng mga estudyanteng ito. Susuportahan ng gobyerno ang kanilang pagkumpleto sa 2 linggong programa ayon sa plano. Napuno ng sigawan ang coffee shop. Nanalo kami, nanalo talaga kami. Pero halo-halo ang nararamdaman ko. Hindi ito isang tagumpay dahil si nanay ay nahaharap ngayon sa matinding pressure. Alas 7 ng gabi, tumawag ulit si nanay. Personal na tawag na ito. Olivia, pagod na pagod ang boses ni nanay. Nanalo ka. Ang Prime Minister mismo ang namagitan. Pwede na kayong manatili hanggang matapos ang programa. Maingat akong nagtanong, okay ka lang ba? Mapait nang umiti si nanay. Paano ako magiging okay? Hinihiling ng oposisyon na mag-resign ako. Inaakusahan ako ng media na ginamit kong political tool ang sarili kong anak. Bumagsak ang approval ratings ko. Sorry. Sinsero kong sinabi. Bumuntong hininga si nanay. Huwag kang humingi ng tawad. Ginawa mo ang tama. Ako ang nagkamali. Inaamin ko. Napaiyak ako sa mga salitang iyon. Olivia, sabi ni nanay, tingnan mo lahat ng dapat mong makita hanggang sa dulo. Pagkatapos, bumalik ka at sabihin mo sa mga taga-Canada ang katotohanan. Gaano tayo kahuli? Gaano natin kailangang matuto? Pagkatapos ng tawag, umiyak ako ng matagal. Kahit na malaki ang naging dagok sa politika kay nanay, pumanig pa rin siya sa akin. 9 ng gabi. Muli kaming bumiyahe sa expressway, ngayon mula Maynila papuntang probinsya. Dumaan kami sa iba't ibang service area. Muli, namangha at kumuha ng litrato ang mga kaibigan ko. Pero ako, tahimik na naglakad sa service area, malalim ang iniisip. Nangyari ba talaga ang lahat ng ito? Ang aming paglalakbay na 23 ay naging international news. Ang Prime Minister ng Canada ay namagitan. Si nanay ay nahaharap sa political crisis. Sa isang skybridge sa isang service area, habang nakatingin sa kalangitan, napagtanto ko hindi ito simpleng paglalakbay. Ito ay isang tanong na inihagis ng 23 teenager sa mundo. Tama ba talaga ang ating natututunan? Ang nasa textbook ba ang kabuuan? Ano ang pamantayan ng isang developed country? At ang pinakamahalagang tanong, mayroon ba tayong tapang na sabihin ang katotohanan? Nobyembre 25, 2024. Isang linggo na kami sa Pilipinas. Sa panahong ito, naranasan namin ang iba't ibang MRT at bus lines ng Maynila, mga expressway, spa, night markets at mga parke. At gabi-gabi, ipinopost namin sa social media ang aming mga nakikita. Bakit sobrang linis ng mga pampublikong banyo sa Pilipinas? Bakit ang daming 24-hour convenience stores? Bakit ang mura ng taxi fare? Bawat isa ay isang tanong at kasabay nito, isang pagtatanong sa Canada. Nang hapong iyon, alas 3, nagdaos ng emergency hearing ang BC Provincial Assembly, ang paksa, Public Infrastructure and Education System, at si nanay bilang witness ay dumalo. Nagtipon kami sa lobby ng aming tinutuluyan sa Maynila at nanood ng livestream. Isang miyembro ng oposisyon ang matalas na umaatake kay nanay. Minister, inutusan ninyo ang mga estudyante na hanapin ang mga problema ng Pilipinas. Pero sa halip, ang mga problema ng Canada ang kanilang natagpuan. Ano ang masasabi ninyo rito? Dahan-dahang tumayo si nanay at pumunta sa mikropono. Una sa lahat, kailangan kong humingi ng tawad. Nanginginig ang kanyang boses. Binigyan ko ang aking anak at ang 23 estudyante ng isang biased na misyon. Inutusan ko silang hanapin ang mga problema ng Pilipinas. Hindi iyon edukasyon, iyon ay political propaganda. Natahimik ang assembly. Nagpatuloy si nanay at kailangan ko ring humingi ng tawad sa mga mamamayan ng Canada. Palagi akong naniniwala na tayo ay isang developed country, na ang ating sistema ang pinakamahusay. Ngunit iyon ay kayabangan. Kailangan nating matuto. Tinanong ng miyembro ng oposisyon, ano ang partikular na dapat nating matutunan? Binuksan ni nanay ang kanyang laptop. Sa screen, ipinakita ang aking Instagram photo. Tingnan ninyo ito, isang smart toilet navigation system sa isang highway service area. Mayroon ba tayo niyan sa Canada? Wala. Karamihan sa mga istasyon ng tren ay may elevator at escalator. Sa atin, 26% lang. 3 minutong agwat ng tren, libreng wifi,
at sobrang linis dahil bawal kumain at uminom. Mayroon ba tayo niyan? Tumataas ang boses ni nanay. At ang 24-hour spa, isang public welfare facility na magagamit sa halagang $23 lang. Maligo, magsona, magpahinga sa recliner, kumain lahat kasama. Ilan sa Vancouver ang mga homeless na walang mapuntahan sa gitna ng malamig na taglamig. Nagkaroon ng kaguluhan sa assembly. Sa huli, sinabi ni nanay, 15 taon akong naging Minister of Education pero ako ay isang palaka sa ilalim ng bao. Ang aking anak at ang 23 estudyante ay nakarating sa isang mas malaking mundo kaysa sa akin. Kailangan kong matuto mula sa kanila. Pagkatapos, yumuko si nanay. Mamamayan, pasensya na. Magbibitiw ako sa aking tungkulin. Natahimik ang lobby. Lahat ng kaibigan ko ay gulat na nakatingin sa screen. Umiiyak kong kinuha ang telepono ko at nag-text kay nanay. Ma, huwag kang mag-resign. Ma, ipinakita mo ang tapang na aminin ang pagkakamali. Ngayon, ikaw naman ang dapat magbago sa Canada. Please. Pagkalipas ng 5 minuto, sumagot si nanay. Olivia, salamat. Proud si mama sa inyo. Sa inyong tutrong. Hindi magre-resign si mama. Sa halip, gagamitin ko ang natitira kong buhay para gawing tulad ng Pilipinas ang Canada. Nang gabing iyon, nagpasa ng isang emergency resolution ang BC Provincial Assembly ang pagbuo ng isang Special Committee for Benchmarking Philippine Public Infrastructure na may budget na $5 milyong. Simula 2025, sisimulan ang Vancouver Metro Modernization Project. Nag-report ang CNN, the 23 teenagers who changed the country in a week. Pinili ng BBC ang headline na ito, The Power of Truth. How the Honesty of Students Triggered Political Reform. Pinili ako ng Team Magazine bilang kandidato para sa Youth of the Year. Pero mas masaya ako kaysa sa lahat ng iyon. Humingi ng tawad si nanay. Sinabi ni nanay na kailangan niyang matuto. Iyon ang pinakamalaking tagumpay. Disyembre 1, 2024. Natapos namin ang 2 linggong programa ayon sa plano at dumating sa NAIA. Sa pagkakataong ito, walang tumangging umuwi. Sa departure hall, huli akong lumingon sa Pilipinas. Sa loob ng 2 linggo, ganap na binago ng bansang ito ang aking pananaw sa mundo at binago rin ang buhay naming 23. Lumipad na ang eroplano. Sabi ni Emily sa tabi ko, Olivia, gumawa talaga tayo ng kasaysayan, no? Tumango ako. Oo, ginawa natin. Tayong 23 magkakasama. Marso 2025. Naglabas ang Netflix ng isang dokumentaryo, ang pamagat, The 23 Who Changed Everything. 3 buwan itong ginawa na may budget na $2 milyong. Isinahimpapawid ang dokumentaryo sa 127 bansa sa buong mundo at nagtala ng 8 milyong oras ng panonood sa unang araw. Si Olivia Jones at ang kanyang 22 kaibigan ay naging world-class figures sa isang gabi. Simula 2025, sinimulan ng Vancouver, Canada ang kanilang Metro Modernization Project. Paglalagay ng platform screen doors, pagpapaikli ng agwat ng mga tren, pagbibigay ng libreng wifi, lahat ay batay sa sistema ng Pilipinas. At noong Hunyo 2025, nagbukas ang unang pampublikong wellness spa sa Vancouver. Ang pangalan, The Olivia Wellness Center. 24 oras itong bukas na may entrance fee na $20. Naging napakainit ng pagtanggap ng mga mamamayan. Si Carol Jones, ang Minister of Education ng British Columbia, ay hindi nag-resign. Sa halip, pinangunahan niya ang Public Infrastructure Reform Project na nanguna sa pagbabago sa Canada. Noong Oktubre 2025, ginawaran siya ng gobyerno ng Pilipinas ng parangal para sa Public Administration Innovation. Napili si Olivia Jones bilang isa sa 10 final candidates para sa Time Person of the Year 2025 at sabay-sabay na nakatanggap ng mga imbitasyon sa pagpasok mula sa Harvard, Stanford at MIT. Ang maliit na rebellion na nagsimula sa loob ng 48 na oras ay nagbago sa mundo. Pinatunayan ng 23 teenager na ang tapang na sabihin ng katotohanan ay maaring magbago ng lahat